Magsitayo ang lahat para sa pagsisimula ng banal na misa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagkapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Isang magandang kapistahan po sa inyong lahat at sa inyong lahat din na nakikisa sa ating live coverage na ito sa karangalan ng ating mahal na patrong San Vicente Ferrer. Gayon din sa ating 8 araw na pinasisimula ng pagdiriwang ng Pasko ng Muling Pagkabuhay. Naway mapuno tayo ng pananampalataya na si Jesus na muling nabuhay sa buhay na pananalig sa Kanya. Aminin natin pag-isihan ang ating mga kasalanan upang maging karapat-dapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos
at sa inyong mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan.
Ama naming makapangyarihan, pinukaw mo ang paring si San Vicente Ferrer upang maging tagapangaral at ng iyong mabuting balita. Ang ipinangangaral niya noong Panginoong paririto at huhukom sa mga nangabubuhay at nangangamatay na tao, ay sanawang aming maligayang makaharap na maghahari sa kalangitan bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Pablo, "Haring Agripa, hindi ako sumuway sa pangitain mula sa langit. Nangaral ako, una sa Damasco, saka sa Jerusalem, at sa buong lupain ng Judea. Gayon din sa mga hintil, ipinangaral kong dapat silang magsisi at lumapit sa Diyos, at ipakilala ang kanilang pagsisisi sa pamamagitan ng mga gawa. Dahil sa mga bagay na ito, hinuli ang mga Hudyo, samantalang ako'y nasa templo, at pinagtangkaang patayin. Kailanmay hindi ako pinabayaan ng Diyos. Kaya't ngayon, nakatayo ako rito at nagpapatotoo, maging sa mga aba at sa mga dakila. Wala akong sinasabi kundi ang mga sinabi ng mga propeta at ni Moises, na kailangang magbata ang Kristo, at siya ang unang mabubuhay na muli upang magdulot ng kaligtasan sa mga Hudyo at sa mga Hentil." Ang salita ng Diyos. Upang sundin
Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, inuutusan kita sa ngalan ng Diyos at ni Kristo Jesus na naghahatol sa mga buhay at mga patay. Alang-alang sa kanyang pagparito at paghahari, ipangaral mo ang salita ng Diyos. Napapanoon man o hindi, hikayatin mo, pagsabihan, at patatagin ang loob ng mga tao sa pamamagitan ng matyagang pagtuturo. Sapagkat darating ang panahon, di na nila papakinggan ang wastong aral. Sa halip, susundin nila ang kanilang hilig. Mangangalap sila ng mga gurong walang ituturo, kundi ang mga bagay na gusto lamang nilang marinig. Ibabaling nila sa mga alamat ang kanilang pansin at hindi na nila papakinggan ang katotohanan. Kaya, maging mapagpigil ka sa lahat ng oras. Pagtiisan mo ang kahirapang dumarating sa iyo. Gampanan mo ang tungkulin ng isang mangangaral ng mabuting balita. Tukdin mo ang iyong mga tungkulin bilang tagapaglingkod ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, maging handa kayo at sindihan ang inyong mga ilawan. Tumulad kayo sa mga taong naghihintay sa pag-uwi ng kanilang Panginoon mula sa kasalan. Para pagdating niya ay mabuksan agad ang pinto. Mapalad ang mga alipin na abutang nagbabantay sa pagdating ng kanilang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, maghahanda siya, padudulugin sila sa hapag at maglilingkod sa kanila. Mapapalad sila kung marataniyak silang handa. Dumating man siya ng hating gabi o madaling araw siya dumating. Tandaan ninyo ito, kung alam lamang ng puno ng sambahayan, kung anong oras darating ang magnanakaw, hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kayo may dapat humanda sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan.
Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yeso Kristo. Isang magandang kapistahan po sa inyong lahat sa ating dambanang parokya ni San Vicente Ferrer. Kanina siguro marami po sa atin gumising ng madaling araw para tunghayan yung pagdungaw ni San Vicente. Napakaganda pong tradisyon, kaugalian na dito sa ating parokya ay ito'y ating isinasagawa. Yung bang mga bata ay nakagisnan ang magandang kaugalian, yung pagdungaw. Napakaganda po yun. O parang hindi naiiba sa mga kursilista, mayroong manyanita. At tama rin nga naman sa Pasko ng Pagkabuhay, pagbubukang liwayway, ang unang masisilayan ay isang magandang tanawin sa pagsikat ng araw, pagbubukang liwayway, ang isang bagong umaga, bagong pag-asa, bagong lakas at bagong simula. No? So, yan ang isang magandang mensahe sa atin na pagising mo ay makikita mo si San Vicente. No? Diba? Sabi nga yung mga babae, kung gusto mong makitang talagang maganda siya, tingnan mo siya pag bagong gising. Siguro yung inyong mga minamahal o mga nililigawan o mga kasintahan, paano makikita kung talagang maganda ang kasintahan mo? Tingnan mo siya pag bagong gising. Pag yung mga buhok ay gusot na gusot pa, nakataas na ganyan, tapos ay may mga muta-muta pa, pero kahit gano'n ang itsura, maganda pa rin. Maganda talaga ang iyong napangasawa. Maganda pa rin ang iyong wala siyang make-up o foundation o naka-blush on o naka-lipstick. Maganda talaga siya. No? So yun talaga, walang artificial coloring. Naalala ko po sa Paite, Laguna, minsan ako po ina-assign nung nakaraan. Kung sa tuwing merong Paitaka Festival, tuwing buwan ng September, meron pong tinatawag na pasungaw. O yun padungaw. At yun yung mga kaugaliang Paite, hindi lang po taka at ukit, kundi yung mga imaheng inukit ng taga-Paite, tuwing mahal na araw ay pinoprosesyon. So kapag merong Paitaka Festival, pinasusungaw yung mga puon sa simbahan. No? Hindi lang sa Katoliko, maging sa Aglipay. Kaya yung mga dumarayo doon, pinapupunta sa mga simbahan upang madungawan ang mga santo. No? So, bakit? Yung bang hindi lang for art's sake, for the purpose of to admire and appreciate the ingenuity or craftsmanship of Tagapayte, kung hindi magkaroon ng inspirasyon sa tuwing makita ang magagandang mga santo. And I think, para kay San Vicente Ferrer, sa pagdungaw sa umaga, is a strong message that is imparted to us by our beloved patron, bilang siya'y propeta ng pangwakas na panahon, na nagsasabi sa atin sa panahon ito ng muling pagkabuhay, na tayong lahat ay tinatawagan upang ating tanggapin, kilalanin, yakapin ang magandang naghihintay sa atin. At yun yung tayo makapiling ng Panginoon sa kanyang kalangitan. Meron tayong magandang kinabukasan, merong pag-asa, merong buhay na walang hanggan. May naghihintay sa atin na magiging tahanan matapos ang ating paglalakbay dito sa lupang ibabaw. Gusto sabihin lang sa atin, paalala ni San Vicente, yayamang siya'y patron ng mga taong tapat na naghahanda o dapat maghanda sa patutunguhan sa muling pagkabuhay sa kalangitan ng bagong tahanan na dapat nating tingnan. Una, ng ating buhay ay isang paglalakbay dito sa lupa. Meron tayong simula at meron tayong magiging wakas. Pero ang ating wakas ay hindi kamatayan sa isang tuntungan lamang upang magpanibagong simula sa isang makabagong buhay. That life does not end in death,
life also begins after death. And what begins after death is the life after, which is eternal life. Yun ang sinasabi ni San Vicente. No? Kaya nga meron siyang pakpak. No? So bakit nga daw may pakpak? Hindi naman siya nabuhay dito, mayroong pakpak. The wings of San Vicente are just symbolism, manifestation, kung ano ang kanyang gampaning pinatotohanan dito sa lupa. Gustong ituro na tayo ay hindi lang nakatungtong sa lupa, tayo ay aangat sa lupa. At ang pananampalataya ng kanyang pakpak, pinapaalala niya, hindi lang tayo tagalupa, tayo tagalangit. Hindi lang tayo mamamayan dito sa lupa, tayo mamamayan sa langit. Sa makatuwid, ang buhay natin, isang pagalakbay na hindi hahantong sa kamatayan kung hindi tayo tutungo sa langit. Dapat tayong tumapak patungo sa langit at ang ating pagpadyak, pagtungtong, diving board is our faith in the resurrection ng muling pagkabuhay ng Panginoong Kristo. Kaya ang buhay natin is just a journey. Naglalakbay tayo. No? Naglalakbay tayo. Pangalawang bagay na gusto sabihin sa atin, lahat ng bagay sa lupa ay lumilipas. Walang nananatili. Walang nagtatagal. Walang sabihin natin ay permanente. There is always an expiration date in each and every one of us. Hindi nga natin alam kung kailan Lalo ngayon, napakabilis ma-expired ang tao. Kapag nagkaroon ng COVID, kahit sa palagay mo, meron ka pang planong gustong gawin, mangyari, pangarap, maabot, gustong marating, sa panahon ng paghihintay, minsan hindi natin hawak gamay ang buhay na ito. Sa paglabas natin, hindi natin alam kung sino ang ating mga kaharap, kung yung may asymptomatic o hindi. Tayo narito, naglalakas loob tayo. Pero tayo naniniwala dahil si San Vicente ang ating pinananaligan. Maraming himala kay San Vicente na hindi tayo pababayaan ni San Vicente na tayo mapahamak, magkasakit, mapalayo, magkaroon ng problema. No, bagamat alam natin, karaniwan lang tayo nagkakaroon ng ganyan, pero alam natin, hindi diyan nagtatapos ang lahat. Sapagkat alam natin na siya ang ating tagapamagitan. Isang paalaala lang ni San Vicente, hindi rin niya hawak ang lahat ng bagay sa ating buhay. Dahil lahat ng bagay sa mundong ito ay panandalian lamang. Pagkit nating panghawakan ay ang salita ng Diyos, ang ating pananampalataya at pagtitiwala at pagmamahal ng Diyos sa atin. Sabi nga, no, lahat, langit at lupa ay mawawala, ngunit ang kanyang salita ay hindi magkakabula. Dapat nating pagtiwalaan ang sinasabi ni San Vicente, ang Diyos dapat nating sampalatayan higit pa sa mga bagay na inaakala natin, katiwa-tiwala, ngunit mga lahat ay mga pagkukunwari pala. Tanging Diyos lamang ang nananatili sapagkat siya ang tanging daan, katotohanan at buhay na walang mapagtitiwala kundi ang Diyos lamang. So lahat ng bagay, panandalian, isa lang ang nananatili, ang kanyang salita, ang Panginoon na dapat nating pagtiwalaan. Amen? Pangatlong bagay na huwag natin kalilimutan, tanging si Jesus lamang ang ating mapagtatagumpayan. Alam nyo, nakalipas ang mahal na araw, at ang alam natin ng mahal na araw, isa lang gusto sabihin, ganyan tayo kamahal ng Diyos. Siya'y namatay sa krus. Pero ang pagmamahal ng Diyos, pagkapatotoo, hindi lang sa kanyang kamatayan. Ang pagmamahal ng Diyos ay nagpapatotoo sa kanyang muling pagkabuhay. Pagkat ang kaligtasan, hindi lang kamatayan. Ang pagkabuhay, ang kaligtasan ay ang kanyang muling pagkabuhay. Yan ang dalawang mukha ng ating kaligtasan, kamatayan at muling pagkabuhay. Minsan nga lang nakakalungkot dahil siguro kung hindi tayo pandemic, na tayo mga Katoliko, minsan para lamang tayong pangmahal na araw, pang Biyernes Santo at pamamanata sa Santo Entierro.
Di ba, pag mahal na araw, Biyernes Santo, dagsaan ng prosesyon, no? Ang haba-haba ng Biyernes Santo. Pero pag muling pagkabuhay ni Kristo, pagsalubong at sa engkwentro ni Maria, Alegria at ni Jesus na muling nabuhay, manakanak at mangilan-ngilan lamang ang sumasalubong sa kanyang muling pagkabuhay. Bakit? Parang ipinako natin si Jesus at ipinatay, hindi na natin siya binuhay. Tandaan natin, si Jesus ang ating kaligtasan. Na sa kanyang muling pagkabuhay ngayon, tama-tama, no? Magpasalamat tayo sapagkat ang kapistahan ni San Vicente, di tulad ng isang taon ay mahal na araw. Kung nagkakamali, Biyernes Santo yata yun, no? O kung anong araw yun. Pero ngayon, sa Lunes ng muling pagkabuhay, ipinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Vicente. Ano ibig sabihin noon? Ng pananampalataya, kanyang pinapaalala sa atin, pananampalataya, hindi kay Jesus na namatay, kundi kay Jesus na muling nabuhay. Tayo ay mga nananampalataya, pinapaalala ni San Vicente, bilang isang pamayanan na binuo ng Diyos sa pananampalataya ng muling pagkabuhay. Ay huwag natin kalilimutan ang turo sa atin, ang pagkabuhay ng Panginoon, ay ang ating pakikibahagi sa kanyang muling sa ating pagkabuhay ni Jesus, na tayo mabumuhay di magpakailanman. Saan? Sa kalangitan, sa tahanan ng Diyos, sa tahanan ng Ama, sa bahay ng ating Ama. At tanging si Jesus ang mga pagdadala sa atin. Sabi niya, walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Kaya't si Jesus ang ating dapat sampalatayanan at wala nang iba pa. After all, ano ba yung ating pupuntahan? It is not the body that we possess right here and now. Ang inaakala natin, yung muling pagkabuhay, ay katawan na bubuhay muli mula sa patay, sa pagkamatay. Tulad halimbawa ni Lazaro, tulad halimbawa, iniisip natin yung anak na lalaki ng isang balo ng taga-Naim. Akala natin yung anak na babae ni Jairus. Oo, sila'y muling binuhay, pero ang kanilang buhay ay patatagalin lamang, ngunit sila'y muling mamamatay. Pero ang muling pagkabuhay ni Yesu Cristo is a new kind of body, a glorified body, totally living and alive, but with no body as what we possess now. It is spiritual, at the same time, it is also physical, pero it's not bounded by space and time. Ang katawang maluwalhati ni Kristo, kalwalhati na talagang hindi napapaloob sa ating kapanahunan. At yun yung ating kalagayan na mismong magiging katatayuan pagdating ng wakas ng panahon. So kaya mga kapatid, anong pinapaalala sa atin ni San Vicente? Sa tuwing nakikita ko si San Vicente, ito, antik na itong yung inyong imaheng ito, no? Sabi ko, bakit kaya, of course, yung pakpak, naitanong ko kay Father Gomer, no? Dahil nga daw yung muling pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan. Pero yung kanyang salamin, bakit may salamin? Sabi ko, baka ano ba si San Vicente, astigmatism o yun ba'y ano ba yan, malabo sa malayo o malino sa malapit? Bakit may salamin? May nagsabi sa akin, yan daw pong salamin iyan, simply because that is a salamin ng pananampalataya. Kung paanong nanlalabo ang paningin sa kapaligiran, isuot ang salamin ng pananampalataya, magiging malinaw. Anong grado niyan? Kahit anong grado yan. Kahit bata, matanda, kababaihan, kalalakihan, kabataan, may asawa o wala, balo o matanda, senior citizen, just wear the eyeglasses of faith. Kahit panahon ng pandemic, we can still sense that God is present. God will not abandon us. Why? Simply because we have that kind of faith and trust in the Lord. Pananampalataya, it means kahit ikaw'y nagmahal at tinalikdan ng pagmamahal mo, pwede pa rin magmahal. Pananampalataya dahil kahit ikaw ay nagtitiwala at ikaw ay pinagtaksilan ng iyong ng pagtitiwala, ibalik mo ang pagtitiwala mo.
Kahit ikaw'y nawalan ng pag-asa at gumuho ang iyong mundo, bumangon ka at ibangon mo ang sarili mo. Kahit na alam mong ikaw ay nasaktan, huwag kang magbukbok sa sama ng loob at galit at tampo, pagngingit-ngit, pagkamuhi at pagkapuot. Alisin mo ang lahat ng galit na yan. Bumangon ka muli at ibalik mo magandang relasyon. Hindi yung sa isang iglap lamang, binago mo na ang inyong relasyon, pero mahaba kayo magkaibigan, magkasama, nagmamahalan, pero dahil lang sa isang bagay, sisirain mo ang buhay mo dahil lamang dyan. Ibalik mo ang iyong pananampalataya sa Diyos at makikita mong malinaw na nalabo ang kalaman ng iyong paningin at pananaw sa buhay. Always wear the eyeglasses of faith and you will see that everything ay magiging maganda sa iyong buhay. Ang muling pagkabuhay ng Panginoon ay pananampalataya natin sa muling pagkabuhay. Buhay ang Diyos. May pag-asa, may lakas. Pwede tayo magsimula muli. That God conquers all. No pain, no sin, no rejection, even death. So therefore, ang pananampalatayang ito na sinasabi ni San Vicente, pananampalatayang buhay na buhay sa ating Panginoon sa pagbibigay lakas, pag-asa, kahulugan, the source of power, the source of joy, the source of our fulfillment and meaning in life. Amen? Yan ang pananampalataya. Kanina po, sabi ni Father Gomer, ano kaya ako, maghahanda o hindi? Kasi ang AITF guidelines, ang ECQ hanggang kahapon. Ngayon, hindi alam ni Father Gomer kung mag-GCQ o ECQ pati. Kung GCQ, bukas to, dadami ang tao. But of course, social distancing. Kung ECQ, ayan, sarado. Ganito po yan. Ngayon, sabi ni Father, ano kaya ako? Maghahanda o hindi maghahanda ng pagkain? Sabi ni Father, mabuti na rin maghanda. Kasi kung may inihanda ako, may dumating man o hindi, dumami man ng tao o kakaunti, pwede kong pamigay ang handa. Ibig sabihin, naghanda pa rin si Father Gomer. Alam nyo, dapat ganun din tayo sa buhay na ito. Dapat lagi tayong handa. Sabi nga rito, maghanda kayo. Maaring hindi man dumating ang wakas, pero maaring dumating ang kamatayan. Sabi ko kanina, ni sino ba ang pandemic na ito? Wala. Kahit sino, mayaman, mahirap, malakas o hindi, pwede tayong tamaan ng COVID. At kung ano man, always remember that we are Easter people. We have our Easter faith. Paalala ni San Vicente, ang pakpak ng pananampalataya, kung lagi tayong handa, aangat tayo, pupunta tayo sa langit, mabubuhay tayong maluwalhati tulad ni Jesus. Kung tayo mayroong salamin ng pananampalataya, kahit pandemic pa, ma-hospital man tayo, intubated tayo, we are ready to die, kahit nag-iisa. Pero remember, mamamatay tayo hindi nag-iisa. Kung meron tayong pananampalataya ng muling pagkabuhay, na ipinuturo sa atin ni Jesus at pinapaalala ni San Vicente, hindi tayo mamamatay nag-iisa, kasama natin ng Panginoon. At ang sabi ng Panginoon, sabi rin ni San Vicente, be ready, laging handa. At sa paghahanda, tandaan natin, hindi tayo nag-iisa. Patunayan natin na mahal tayo ng Diyos at totoo ang Diyos sa kanyang pagmamahal. Dumungaw tayo sa ating kalangitan dahil meron palang silid at tahanan tayong patutunguhan. Kaya tandaan natin, always put your faith in the Lord. Whatever happens, hindi tayo mapapariwara, hindi tayo pababayaan. Si Amang Tata San Vicente, sagot niya tayo hanggang makaabot tayo sa langit. Amen? Amen. Pagsitayo po tayo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat.
Nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Maria ang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Pinako sa krus, namatay, nilibing, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli at nangamatay na tao, sa buhay na walang hanggan. Mga kapatid, idulog natin sa Ama ang ating mga panalangin upang sa halimbawa ni San Vicente Ferrer, ating masumpungan ang tunay na yaman na nagmula sa Diyos. Ang ating pong itutugon, Panginoon, sa tulong ng panalangin ni San Vicente, dinggin mo kami. Pakiulit po. Panginoon, sa tulong ng panalangin ni San Vicente, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa, sa ating obispo at mga pinuno ng simbahan, upang patuloy silang maging instrumento ng pagkakaisa at matatag na sandigan ng pananampalataya, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa tulong ng panalangin ni San Vicente, dinggin mo kami. Para sa namumuno sa pamahalaan, upang maipadama nila sa kanilang mga nasasakupan ang kagalakan at kapayapaang dulot ng tagapagligtas, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa tulong ng panalangin ni San Vicente, dinggin mo kami. Para sa lahat ng namamahala at naglilingkod sa simbahan, naway may palaganap nila ang liwanag na hindi kayang magapi ng kadiliman ng kasalanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa tulong ng panalangin ni San Vicente, dinggin mo kami. Para sa lahat ng Kristiyanong inuusig at pinahihirapan dahil sa kanilang pananampalataya, palakasin nawa sila sa oras ng kanilang pangangailangan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa tulong ng panalangin ni San Vicente, dinggin mo kami. Para sa mga kapatid nating sumakabilang buhay, upang sila'y marapating pumasok sa buhay na walang hanggan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa tulong ng panalangin ni San Vicente, dinggin mo kami. Padalangin po natin ang ating mga pansariling kahilingan sa tulong ni San Vicente sa Panginoon. Makapangyarihang Diyos, marapatin mong sa aming pagninilay at pagsunod sa anak mo. Kami ay magkamit ng maningas na pagnanais ipahayag ang mabuting balita sa lahat ng dako. Hinihiling namin ito kay Kristong aming tagapagligtas. Amen.
Panalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, paunlakan mo ang aming mga panalangin at pagbigyan mo kami makalaya sa tanang pagkamasuwayin upang sa kadalisayang iyong bigay ay aming magampanan ng paghahain, naglalahad ng aming paglilingkod sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Vicente ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambahayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang sa ngayon sa mga panalangin kanilahang iniuukol kaysa ng sambayanan mong dito ho'y nagtitipon. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, dapat kang purihin ng tanang kinapal, sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawang mong tinitipon ang sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, maihandog ang malinis na alay para sambahin ang iyong ngalan. Ama, isinasamo naming pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu
ang mga kaloob na ito na aming inilalaan sa iyo. Ito nawa ay maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Hesukristo na nag-utos ipagdiwang ang misteryong ito. Noong gabing pinagkanulo siya, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin." Ipagbunyi natin ng misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natapos mong tunay. O Jesus, daring mahal, iligtas mo kami ngayon. O Jesus, daring mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginugunita namin ang pagkamatay ng iyong anak na sa amin nagligtas, gayon din ang kanyang pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan. Samantalang ang kanyang pagbabalik ay pinananamikan. Kaya bilang pasasalamat, ngay aming iniaalay sa iyo ang buhay at banal na paghahain ito. Tunghayan mo ang handog na ito ng iyong simbahan. Masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ay pakipagkasundo sa iyo. Loobin mong kaming magsasalo-salo sa kanyang katawan at dugo ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami naway gawin mong handog na habang panahong nakatalaga sa iyo. Tulungan nawa niya kaming magkamit ng iyong pamana. Kaisa ng Ina ng Diyos, ang mahal na Birheng Maria, kaisa ni San Jose, kabiyak ng kanyang puso, kaisa ng mga apostol, mga martir, si San Vicente Ferrer, ang aming mahal na patron, at kaisa ng lahat ng mga banal na aming inaasahang laging nakikiusap sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ng aming pakikipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa, kasama ng iyong lingkod na si Papa Francisco, ang aming obispo, si Benaventura,
tanang mga obispo at buong kaparian at ng iyong piniling sambayanan. Dinggin mo ang kahilingan ng iyong angkan, nang iyo'y tinipon mo sa iyong harapan. Amang maawain, kupkupin mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kaawaan mo at patuloyin sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumao at ang lahat ng lumisan na sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami umaasang makararating sa iyong piling at sama-samang magtatamasa ng iyong kaningningang walang maliw, sapagkat aming masisilayan ang iyong kagandahan sa pamamagitan ng aming Panginoong Kristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang mga anak ni San Vicente, sa panahon ng pandemic, isuot natin ang salamin ng pananampalataya at ang pakpak ng pag-asa na tayo makararating sa langit. Di tayo pamabayaan ng Panginoon dahil kasama natin sa San Vicente. Sa pag-awit ng panalangin, palakasin natin ang ating pananalig sa Diyos. Sa langit ka, sa mahirap ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa. Hinihiling namin kamayadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananamikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo.
Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga kahina at pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoong muling nabuhay ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Mga kapatid, naririto si Jesus, ang ating Panginoon na muling nabuhay, na ating sinasampalatayanan, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo.
act of spiritual communion. Jesus ko, naniniwala akong tunay kang naririto sa banal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat sa mundo at gustong-gusto kong tanggapin ka sa sakramento. Subalit, hindi kita matatanggap ngayon sa komunyon. Kaya pakanin mo sana ang aking kaluluwa sa panloob at espiritual na paraan. Sumasangkap ako at nakikiisa sa iyo ngayon, tulad din ng pagtanggap ko sa iyo sa Oratio Imperata. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipag-adya kami ng inyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang na atasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang hihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pakamtin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan, sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa. Malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan. Malwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. San Vicente Ferrer, ipanalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pag-asalo namin sa banal na pakikinabang ay magpalakas nawa sa aming pananampalataya na itinuro sa mga apostol at pinagmalasakitang ilaganap ni San Vicente Ferrer sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Isang malaking pasasalamat din na nakipagdiwang ng kapistahan kay Father Enald at kay Father Gomer. Salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yung buko kayo habang ginagawad ang pagabasbas. Pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos,
na nagpatibay sa inyong pagkaanib sa kanyang simbahan, na ipinahayag ng buhay ni San Vicente Ferrer upang kayo magkaroon ng pananalig na walang hanggan. Amen. Pagkalooban nawa kayo ng Diyos ng ulirang pamumuhay na makakaakit sa kapwa-tao para mapalapit kay Heso Kristo sa pamamagitan ng halimbawa na sinikap isabuhay ng mga banal na kapiling niya magpasawalang hanggan. Amen. Ang mga banal ay matagumpay sa kabila ng malaking pag-uusig sa kanilang pinagdaanan, naway maging matatag kayo sa inyong pananampalataya hanggang sumapit kayo sa buhay na walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo na makapangyari at mapagmahal at mahabagit maaasahang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang pagdiriwang, humayo kayo at laging manalig ng wagas at ganap at tapat sa ating Panginoong Jesucristo. Salamat sa Diyos.